Sino nagsabi sa'yo na sabihin mo kay Rosalie ang sakit ko? Gigil na gigil si Lucifer kay Kurt. Sir, sabi mo po kasi papuntahin ko siya sa room. Akala ko naman magpapagamot ka sa kanya. Paimbestigahan mo kung bakit nagbalik si Rosalie sa bansa. She wanted me back. Nakakapagtaka. Alamin mong nangyari sa kanila ni Carlo. Yes, sir. Kinabahan naman ako. Akala ko katapusan ko na. Puro kakapalpakan. Isa pang mali mo. Pupulutin ka sa kangkungan. Sir, ano na naman ang iisipin ko? Pinapunta mo si X sa isang hotel room. Mali ko ba nagagamutin mo lang ang sugat niya? Ibig sabihin, you still care. Himig panunokso nito. She's married, mahinang sabi niya. Sa Australia sila nagpakasal, kaya may divorce. Wala akong plano makipagbalikan sa kanya. Matigas niyang sabi. Alam ko na po ang kasunod ng sasabihin niyo. Paghihiganti lang ang habol ko. Naku sir, nadinig ko na yan. Tapos kapag nagkahiwalay, araw-araw lasing. Ako na naman ang kawawa. Muntik na ako maging CEO ng LD Corporation. Umalis ka na nga. Gusto kong magpahinga. Sir, paano mo kinayang pang-aakit ni X? Napakaganda pa rin niya. Saka hindi ba kayo natakot na hindi nyo ginagamit yung alaga nyo? Sana ginamit nyo kanina. Gago, ani ang pinukol ng una ng sekretary na nagmamadaling lumabas ng pinto. Napangiti siya sa mga eksena kanina sa pagitan nila ni Rose. Bigla niyang inalis ang ngiti sa labi. Anong nakakatuwa nang makita ulit sila ng babaeng nang iwan sa kanya? Dumating si Rosalie sa bahay ng ama. Kalong nito si Zara at nakikipaglaro sa apo. Tay, kumusta po si Zara? Heto't nakabungis-ngis, ang sarap alagaan. Rose, hindi naman sa nakikialam ako sa'yo. Hindi mo pwedeng ipagkait sa mag-ama na magkakilala. Tay, masyado pa pong komplikado. Kaya ko naman pong buhayin ng anak ko. Ikaw ang bahala. Kumain ka na ba? Nagluto na si Pablo. Teka, ano nangyari sa paa mo? Anang ama nang mapansin ng benda. Wala tay, natapilok lang po. Patulugin ko na po muna si Zara. Mamaya na po ako kakain. Salamat po sa pag-aalaga. Magpahinga na kayo. Ako na pong bahala. Mama! Masayang-masayang anak na makita siya. Kumusta? Anong ginawa mo? Lolo and I play. Anito. Siya lang ang Tagalog magsalita kapag kausap to, kaya halos masanay ito sa English. Anak, Tagalog ang gamitin mo habang nandito ka? Opo. Napatitig niya naman siya sa mata ng anak. Naalala niyang pagkikita nila kanina ni Lucif. May alas na siya. Yayayain niya ito sa libreng treatment. Tinawagan niya sa Lena. Bes, anong lakad ni Lucif bukas? Balitaan mo ko. Teka, ikaw na muna magbalita. Ano nangyari kagabi? Success ba? Hindi, galit siya sa akin pero hindi ako titigil. Naakit ko siya noon, maakit ko siya ulit ngayon. Bes, wala na bang ibang solusyon? Akong kinakabahan sa plano mo. Kapag nalaman lahat yan ni Lucif, mas lalo siyang magagalit at baka kuhanin pang anak ninyo. Yun ang hindi ko papayagang mangyari. Hindi naman ako magtatagal. Konting panahon lang ang kailangan ko at babalik ako sa Australia. Ipapadala ko sa yung address kung saan pupunta ngayon si Lucif. May dadaluhang business conference si Lucif ngayong umaga na gaganapin sa kabilang bayan sa isang bagong tayong beach resort and Paradise Island. Natanaw niya ang malinaw na dagat ang mga along dahan-dahang humahampas sa nakaputi at pinong buhangin sa dalampasigan. Isang prestigious business conference ang nagaganap sa resort na dadaluhan ng mga bilyonaryo, negosyante at mga leader ng industriya. Isa sa mga pangunahing speaker sa conference si Lucifer. Maganda at romantiko ang lugar. Bagay sa plano niya, habang ang mga participants ay nag-uusap at nagpapalitan ng mga idea. Pumasok siya sa isang exclusive na lounge kung saan naroroon si Lucif. Ang mga mata nito'y nakatuon sa presentasyon sa stage ng isang kilalang negosyante. At sa mga sandaling yon, naglakad siya patungo sa kinaroroonan nito at tumabi siya sa upuan. Lucif, tawag niya sa malambing at mahinang tinig. Agad niyang nahuli ang tingin ni Lucif at kita niyang pagkagulat sa mga mata nito. Anong ginagawa mo dito? Anitong nag-isang guhit ang labi. Sa pagkakataong iyon, sinadya niyang idikit ang katawan kay Lucif. Lucif, napakaganda ng lugar na to. Mamayang gabi, pwede ba kitang samahang mamasyal? At pag-usapan natin ang tungkol sa treatment mo. Handa akong tumulong. Kinuha nitong pulsuhan niya. Lumabas ka dito kung ayaw mo ipakaladkad kita sa security. Ganyan ka ba kadesperada na bumiyahe ka pa para lang sundan ako? Oo, desperada ako matikman muli ang yakap at halik mo.
Kahit kailan, Lucif, hindi ko kayang kalimutan ka. Pinatong niyang palad sa hita ng lalaki't marahang hinaplos ito. Magkita tayo mamaya. Aniyang bumulong sa tenga nito. Naglalakad sa tabing dagat si Rosalie. Nakasuot siya ng mahabang beige dress. Tinatangay ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Tiniyak niya na maganda siya upang makuha ang atensyon ni Lucif. Tapos na ang conference. Hinanap ng mata niya ang kanyang target sa mga naglalabasang tao. Lucifer, tawag ni Rosalie na puno ng pananabik. Kausap nitong ilang negosyante din. Nang narinig ni Lucif ang pangalan niya, napatingin ito, ngunit mabilis na humakbang upang iwasan siya. Nagtungo ito sa parking lot at mabilis na binuksan ang kotse. Dumating si Kurt at naupo sa driver's seat. Mamaya ka na umuwi, mamasyal na muna tayo sandali. Hinawakan niyang kamay nito. Oo nga boss, romantic ang lugar. Tamang-tama sa treatment po ninyo, nakangising sabi ni Kurt. Shut up, matalim ang boses ni Lucif. Pumasok na to sa loob ng kotse. Inawat niyang pinto sa pagsara. Teka, sasama ako sa pag-uwi. Maghanap ka ng masasakyan mo. Malakas ang loob mong sumunod dito. Umuwi ka mag-isa. Anitong nakaharang sa pwede niyang upuan. Wala siyang upuan kaya kumandong siya dito ng paharap upang makasakay. Napaawang ang labi nito. Let's go, Kurt. Aniyang kinawit ang kamay sa leg ni Lucif. Stop the car. Anito dahilan upang masubsob sa kanyang dibdib na nakaluwa dahil naupuan niya ang telang nahatak. Nasubsob si Lucif sa dibdib ni Rosalie na ipit ng mukha nito sa dalawang bundok. Ramdam nilang pag-alsa at pagpitlag ng pagkalalaki nitong kanyang inuupuan. Ito ng tsansya niya. Akmang halikan nito nang hawakan siya sa bewang at tila siya papel na nailipat nito sa kabilang side. Hindi kumikibo si Lucif. Gusto na niyang umiyak at manghingi na lang ng sperm nito. Pero paano niya ipapaliwanag nang hindi niya kailangang ipaalam na may anak sila? Lucif, gusto kong makabawi sa biglaang pag-alis ko nang walang paalam. Keep your mouth shut. Ayaw kitang kausap. Kurt, ihinto mo sasakyan. Matigas na utos ni Lucif. Sir, expressway po ito at walang dumadaang sasakyan. Madilim na po't parang pabagsak ng ulan. Dahil concern ka, samahan mo siya. Nanlilisik ng mata nito kaya napababa silang dalawa. Tinanong nila ni Kurt ang palayong sasakyan ni Lucif. Pasensya ka na, nadamay ka pa. Ayos lang, Miss Rose, kesa namang mag-isa ka. Kaso, hindi ko lang alam kung may trabaho pa ako bukas. Alam naman po ninyo na madalas may topak si Sir Lucif, lalo na nung iniwan ninyo. Hindi ka aalisin ng boss mo, wala namang tatagal sa kanyang iba. Mabait naman si Sir Lucif, siya nagpapaaral ng mga kapatid ko. Siya rin na nagbabayad ng medical bills ng nanay ko. Malaki ding magpasweldo at madalas pang bigay ng regalo. Talagang minsan mahirap unawain. Naglakad sila at nagabang ng sasakyan na pwedeng sabayan bago pa bumuhos ang ulan. Hindi pa ba magaling ang sakit ni Lucif? I mean, yung erectile issue niya. Ayaw niya magpa-treatment. Sabi ng doktor, psychological daw ang malaking dahilan ng problema niya. Kasi nung mag-asawa kayo, ay okay naman. Willing akong tulungan siya sa treatment, sabihin mo sa kanya. Miss Rose, bakit ka nagbalik? Nagtataka si Sir Lucif dahil wala kang ibang nais noon kung hindi ang makalayo sa kanya. Naging mailap ang kanyang mata. Bubuka pa lamang ang kanyang bibig ay may taksing lumapit sa kanila at nagalok ng sakay. Mabilis silang sumakay. Napansin niyang panay ang chat ni Kurt. Sino ka-chat mo? Sorry Miss Rose, bawal kong ibuk ang bibig ko sa sandaling ito. Nawarningan na ako. Anitong pinakitang chat ni Lucif. Sa bilis ng mata niya, nabasa niya na dumating ng message na nagtatanong to kung nakasakay na ng taxi. So itong tumawag ng taxi para sunduin sila. Tingnan mo, pinasundo ka sa taxi. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka niya alisin sa trabaho. Naku Miss Rose, ikaw ang pinasundot, hindi ako. He still cares. Kung totoo ang sinabi ni Kurt, may pag-asa pa ang plano niya. Lumakas ang ulan, zero visibility, nakasalamin ang driver at pilit inaaninag ang daan. Ang mga ilaw ng kalsada ay halos hindi na nakikita dahil sa dilim at malakas na ulan. Kuya, malakas ang ulan, baka pwede magdahan-dahan tayo. Maliit pa pong anak ko, ayoko pang mag-iisang kwento. Ani ang nakaramdam ng hindi maganda sa bilis na takbo ng taxi. Si Kurt na nasa tabi niya hindi na rin nakapagsalita. Nakakapit to sa upuan. Walang problema miss, sigurado kung kaya ng sasakyan. Sagot ng driver ngunit halata sa tono ng boses itong kabang hindi rin kayang itago. Habang ang taxi dumadaan sa madalas na kalsada,
Biglang lumakas ang hangin at ang ulan ay tila naging mga piraso ng yelo na pumapalo sa windshield. Kinakabahan talaga siya. Paliko-liko pa naman ang daan sa bahaging yun. Isang truck ang mabilis na sumalubong sa lane nila. Napasigaw silang dalawa ni Kurt. Buti na lang at mabilis na nakabig ng driver ang manibela at nakaiwas na sa disgrasya. Nawala sila sa kinauupuan dahil sa biglaang pag-iwas. Akala ko katapusan ko na, ani Kurt. Ang mga puso nila ay mabilis ang tibok. Hindi pa sila makarecover mula sa pagkakaalog. Matindi ang pasasalamat niya sa kaligtasan. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na sila. Naging mabagal ang daloy ng trapiko. May aksidente malamang. Halos kalahating oras silang naipit na sa mga sasakyan. Tamang hinala niya. May aksidente nga. Napalingon siya sa bintana ng sasakyan. Nakita niyang kotseng nakabaligtad. Tila pamilyar ang sasakyan. Kurt, hindi ba kotse ni Lucif yun? Tila napagod ang ugat sa utak niya. Oo nga, shit, kay Sir Lucif yan. Agad silang bumaba upang tignan ang nangyari. Nakita nilang mailabas si Lucif sa sasakyan at binuhat ng mga paramedics at mabilis na nilipat sa stretcher. Lucif! Lucifer! Tawag niya. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi maaari. Pinilit nilang makalapit ngunit inawat sila ng mga pulis. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Amoy ang gasolina at umuusok ang ilang sasakyang nagkarambola. Anumang sandali ay posibleng sumabog ang mga ito. Kaya pinagbawalan silang makalapit. Panay ang dasal niya nang maitsakay sa ambulansya si Lucif. Sumunod sila ni Kurt sa ospital. Marahang idinilat ni Lucif ang mga mata. Lucif, kumusta ka? Okay ka lang ba? Puno ng pag-alalang tinig ni Rosalie. Ilang oras to sa operating room at ilang oras ding tulog. Hindi makontak ni Kurt ang pamilya ni Lucif na nasa abroad lahat at nagbabakasyon. Tila malabong paningin nitong inaaninag siya at hindi makagalaw. Napatingin to sa kanya na nakaupo sa gilid ng kama. Sir Lucif, kumusta po? Sabi naman ni Kurt na hindi din umuwi hanggang hindi nagigising ang boss. Napahawak to sa ulo na may benda. Nasaan ako? Nasa ospital ka, Lucif. Naaksidente ka. Ani ang inawat ito na magpilit na tumayo. Sino ka? Sino kayo? Ani itong nagpalipat-lipat ang mata sa kanila. Nagkatingin na sila ni Kurt. Lucifer, teka, tatawagin ng nurse at doktor. Nagmamadaling lumabas ang secretary. Mabilis na inagsamin ng doktor ang pasyente. Dok, wala po akong maalala. Kahit ang pangalan ko, hindi ko alam. Maaaring may temporary amnesia ka. Magsasagawa tayo ng ilang test para matiyak. Ngunit ang mahalaga, ligtas ka na sa tiyak na kapahamakan. Mrs., alagaan po ninyong mabuti si Mr. Baling ng doktor sa kanya. Asawa kita? Tanong ni Lucif. Kailangan ng pipirma sa waiver kaya nagpakalala siyang asawa nito. May amnesia si Lucif. Pwede niya itong samantalahin para sa plano niya. Pakiramdam niya yung napakasama niya. Ngunit ilang araw lang naman at para ito sa kanyang anak. Umusal siya ng paghingi ng patawad. Ex-wife, actually. Madaming nangyari pero nagkabalikan na tayo, ngunit heto't na aksidente ka naman. Ani ang umiiyak ngunit tunay ang luha niya. Napatingin si Kurt sa kanya, nagmamakaawang tingin niya dito na para bang nakikiusap siyang sumakay ito sa plano niya. Mamaya ay kakausapin niya to ng masinsinan. Ibig sabihin, nagkabalikan tayo matapos magkahiwalay, tama ba? Tama, nandito ko para sa'yo. Mag-aalaga sa'yo at nasa bakasyon daw ang pamilya mo. Ako na munang mag-aasikaso sa'yo. Mainam din na maghanap tayo ng lugar na tahimik at sariwang hangin para sa pagpapagaling mo. Nalilito ako, bakante ang isip ko. Kinumutan niya ito. Huwag mo munang piliting makaalala. Ang importante ligtas ka. Huwag kang mag-alala at nandito ako. Tumango to. Ikaw, sino ka? Baling nito kay Kurt. Ako pong sekretary niyo na parang kapatid ang turingan natin. Super close po tayo. Bago kayo na aksidente, nangako kayo na dodoblehin yung sahod ko. Kumunot ang noon ni Lucif. Sorry, hindi rin kita maalala. Ayos lang po. Babalik din ang alaala niyo. Bibili lang po ako ng pagkain at mga kailangan niyo. Nga po pala, ipapaalam po ba natin sa kumpanya ang aksidente at kalagayan ninyo? Bakit mo ko tinatanong? Hindi ko alam. Ano bang trabaho ko? CEO po kayo ng LD Corporation. Bilyonaryo po kayo. Ngunit sa mga ganitong kaganapan, kung hindi kayo nagka-amnesia, ililihim po ninyo ang nangyari. Kahit po ang pamilya ninyo, hindi niyo po sasabihan. Ganun po kayo magdesisyon pero kayo po masusunod. Susundin ko sinabi mo. Mukhang kilalang kilala mo ako. Umalis na si Kurt. Tanging silang naiwan. Hinawakan niyang kamay ni Lucif at dinala siya sa lobby. May masakit ba sa'yo? Ani ang hinaplo sa mukha nito. Akala ko ano na nangyari sa'yo.
Natakot ako, Lucif. Akala ko may masamang mangyayari sa'yo. Pasensya ka na, wala akong maalala. Anitong puno ng takot at kalituhan. Huwag mong pilitin, magpahinga ka na muna. Kailangan mo magpagaling ka agad. Pinagmamasdan niya si Lucif habang mahimbing na natutulog. Nagpunta na muna siya sa chapel upang magdasal, magpasalamat at tumingin na rin ng tawad sa pagsisinungaling niya upang mapalapit kay Lucif. Bumalik siya kagad sa room ni Lucif at baka gising na ito. Nakasalubong niyang nurse na maluwag ang pagkakangiti sa kanya. Pamilyar ito ngunit hindi niya alam kung saan niya nakita. Halos magkasing edad lang sila. Kumusta na? Natatandaan mo ba ako? Masiglang bati nito. Pasensya na, hindi ko maalala pero pamilyar ang mukha mo. Schoolmate tayo. Magkatabi lang tayo ng room nung high school at parehas tayong usherette sa concert. Naalala ko na. Aniyang kahit hindi niya ito matandaan. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin noon. Walang anuman pero hindi ko maalala kung paano kita natulungan noon. Sa sunog, niligtas mo ko. Napakabuti mo kaya ka pinagpapala. Kayo pala ni Lucif ang nagkatuluyan. Destiny talaga. Biruin mo. Sino mag-aakala ng lalaki niligtas mo noon ay mapapangasawa mo pala? Teka, nandun din si Lucif pero hindi ako nagligtas sa kanya. Ikaw, hindi ako maaaring magkamali. Crush na crush ko siya noon. Nasa magkatabing upuan kami. Una mo siyang nakita. Binuhat mo siya sa balikat mo. Umiiyak ako noon at sabi mo sa akin ay babalikan mo ko. Sigurado ka ba? Oo naman, hindi kita makakalimutan. Dahil binalikan mo ko para ilabas. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko natupad ang pangarap ko maging isang nurse. Medyo naluluhang sabi nito. Napangiti siya dito. Kung ganon ay siyang nagligtas kay Lucif at hindi si Angela. Sa kanya na ito ipapaalam kay Lucif kapag nagbalik ng alaala nito. Mahirap nang magulo pa, lalong isip ng dating asawa. Nakasalubong niya si Kurt, hinilan niya ito sa isang sulok. Kurt, makikiusap ako sa'yo. Hayaan mo ko magpanggap ng maayos ang relasyon namin ni Lucif kahit na ilang linggo lang. Ako mag-aalaga sa kanya. Bakit, Miss Rose? Anong pakay mo? Matagal na kitang kilala. Nakita ko kung paano mo siya mahalin. Gusto kitang pagkatiwalaan pero bakit? Kailangan mo magpanggap na nagkabalikan kayo ni Sir Lucif. Kurt, pasensya ka na. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo pero isa lang ang may papangako ko. Wala akong masamang balak. Mahal mo ba si Sir Lucif? Wala akong ibang lalaking minahal ko hindi si Lucif lamang. Nakikiusap ako na pagkatiwalaan mo ko. Sige, Miss Rose. Pagdating niya, gising na ito hawak ang phone. Hindi na gumagana ang phone. Hayaan mo na, ipapaayos natin kay Kurt kung may importanteng laman ang cellphone mo. Kumain ka na muna. Inayos niya ang pagkain at sinubuan nito. Namiss niya ng ganitong eksena nila. Walang away at sungitan. Pinunasan niyang katawan nito matapos kumain. Nakatitig lang sa kanya si Lucif. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Aniya na may matamis na ngiti sa labi. Mahal mo ba ako? Anong tanong yan? Alam mo, huwag mong piliting bumalik ng memorya mo. Makakaalala ka din. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Madaming gumugulo sa isip ko pero kahit ang tanong lang na yun ang sagutin mo. Oo naman, mahal na mahal. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi. Bakit pakiramdam ko hindi totoo ang sinasabi mo? Lucif, huwag ka mag-overthink. Kung hindi ka mahalaga sa akin, hindi kita alagaan. I'm sorry, blanko talagang isip ko. Matulog ka na, nilapitan nito at inalalayang mahiga. Ikaw, saan ka matutulog? Huwag mo kong alalahanin, makakatulog ako kahit sa upuan. Pwede ka dito sa tabi ko. Malaki ang higaan. Lucifer, gustong-gusto kong makatabi ka kaso hindi ka pa magaling. Baka makasama sa'yo. Ang likod ko pa namang matulog. Tumango ito, naglambong ang kanyang mga mata. Ayaw niya magsinungaling at gamitin ito ngunit wala siyang pagpipilian. Lucif, lalabas lang ako saglit. Magbibihis lang ako at magdadala ng gamit. Babalik ako kagad. Padating na rin si Kurt. Bilisan mo, ayokong nawawala ka sa paningin ko. Nakangiti siyang umalis matapos dampian ito ng halik sa pisngi. Bumukas ang pinto at niluwa si Kurt. Sir Lucif, bakit po kayo nagla-laptop na? Baka makasama po sa inyo. Kailan mo gustong basahin ko mga email? Ang mga kontrata, dala mo ba? Yung kontrata ni Galvez, ibasura mo. Sir Lucif, nagbalik ng alaala mo? Hindi na walang alaala ko. Pero gusto kong malaman kung anong pakay ni Rosalie. May tinatago siya at yun ang gusto kong alamin. Nakita mo naman na nagsisinungaling siyang nagkaayos kami. At ikaw na balimbing ka, sinakyan mong kasinungalingan niya.